20. Paano nangyari yun? Ipagpapatuloy. Narito ang pangunahing kaganapan ng World Motorcycle Championship. Ang hari ng motorsiklo mula sa lungsod ng dakilang tahanan ay papalapit na sa finish line. Malapit nang malikha ang isang bagong world record. Tumawid na ng finish line ang hari ng motorsiklo. Binabati namin siya sa pagkapanalo. Ng World Champion title ng 3 sunod na taon. Hari ng motorsiklo, maaari ba naming makita ang iyong muka? Hari ng motorsiklo, maaari bang humingi ng autograph? Hari ng motorsiklo, gusto kong makipag-picture sa iyo. Maria Santos. Muntik na akong mahalata. Ngayon, kailangan kong magmadali para sa date namin ni Juan. Binabati kita, Guro, sa muling pagkakamit ng World Champion title. Anong ginagawa mo rito? Birthday ni Juan ngayon. Nasaan ang ipinapahanda ko sa iyo para sa kanya? Ito po ang ipinag-utos ninyo, ang invitasyon para sa international competition. Dahil sa inyong impluensya, pinagbigyan siyang sumali sa international competition. Magaling, ipadala mo ito kay Juan mamaya. Pero Guro, yung si Juan Reyes, isang palamunin lang talaga siya. Lagi siyang umaasa sa inyo. Pinagawa pa ninyo sa akin nang palihim na ipromote siya mula sa isang amateur na racer patungong professional. Kulang na kulang ang kanyang kakayahan. Itinatago pa ninyo sa kanya ang totoong pagkatao ninyo bilang hari ng motorsiklo. Bakit ba ganoon? Mahirap ang pinagmulan ni Juan at hindi rin sapat ang kanyang talento sa karera. Ang maging hari ng motorsiklo ang kanyang pangarap. Kung malalaman niya na ako palagi ang tumutulong sa kanya ng palihim, mas lalo siyang mahihiya. At saka, ako, gusto ko lang siyang suportahan ng tahimik sa likod. Kapag naging bagong hari ng motorsiklo na siya balang araw, saka ko sasabihin sa kanya ang totoo kong pagkatao. Pero kahit na gusto mong itago ang iyong pagkakakilanlan bilang hari ng motorsiklo, pati na ang ating relasyon, hindi mo naman kailangang mag-deliver ng pagkain. Sa pagde-deliver ng pagkain, naisip ko, pwede kong hanapin ang aking tunay na ama. Ha? Sige na, ikaw mamaya, siguraduhin maipadala mo kay Juan ang mga iyon. Bibili muna ako ng maliit na cake para sa kanya. Hoy Guro, ingat po. Abangan ang susunod na kabanata. Ito ang unang beses na kasama ko si Juan Reyes sa kanyang kaarawan. Naniniwala ako na magugustuhan niya talaga ang cake na ito. Maria Santos. Juan Reyes, dumating ka na rin. Maria Santos, halika. May magandang balita ako na gustong sabihin sa'yo. Ano yun? Bakit ang saya-saya mo? Tingnan mo, ito ang imbitasyon mula sa Pangulo ng Samahan ng mga Karera ng Sasakyan. Ibinigay ito sa akin, makakasali na ako sa international competition. Ang pangarap kong maging car god ay malapit ng matupad. Ang galing, binabati kita at saka kaarawan mo pa ngayon. Kaya sabay nating kainin ang cake na ito. Maria, ikaw. Maria, ang bait mo sa akin. Sa nakaraang taon, ikaw ang nagtatrabaho bilang delivery rider para suportahan ako. Kapag naging car god na ako sa hinaharap, hindi kita bibiguin. Oh, sige, hihintayin kita.
Sandali lang. Urgent order. Ay, ito. May order si Juan Reyes. Kailangan kong maghatid ng serum sa bundok para tumulong. Kailangan ko nang umalis. Kainin mo talaga ang cake, ha? Ah, Mag-ingat ka sa daan. kainin mo talaga, ha? Aalis na ako. Paalam, paalam. Kung hindi dahil sa'yo ay handang gumastos para sa akin, matagal na kitang iniwan. Hoy, mahal. Nakuha ko na ang imbitasyon para sa international competition. Mamaya, isasakay kita para mag-ikot. Binabati kita, Juan Reyes. Malapit ka nang sumali sa international competition. Kapag nabawi na natin ang lugar ng karera ng sasakyan ng tiyuhin mo, ibibigay ko yun sa'yo para sa pagsasanay. Talaga? Mahal. Ang bait mo sa akin. Sa nakaraang taon, lagi mo akong tinutulungan. Kapag naging car god na ako sa hinaharap, hindi kita bibiguin. Mahal, isasakay kita para mag-ikot. Sige, tara na. Kuya Pedro, ang bilis na tumakbo ni Juan Reyes ngayon. Hindi ko na siya maabutan. Pangkaraniwan lang ang driving skills ng batang yan. Hindi ko alam kung paano siya nakakuha ng professional driver certification. Tiyak na may tumutulong sa kanya sa likod. Sino yan? Mabilis pa rin kahit nakamotor lang. Pasensya na ate, nagmamadali. Dumating na ang binibini. Tumabi kayong lahat. Hayop ka, kinilabutan ako. To be continued. Putang ina, kinilabutan ako. Anong sasakyan yan? Paano nakahabol yan? Motor lang yan, gustong makalamang sa akin. Tingnan mo kung paano kita babuyin. Umalis ka dyan. Nakakaabala ka. Paano nangyari yun? Juan Reyes, huwag mo nang habulin. Hindi mo siya kayang talunin. Magaling siyang driver. Wala akong pakialam. Paano ako matatalo sa kanya? Huwag mo nang habulin, delikado. Bakit siya tumatakbo ng mas mabilis? Gusto niyang mamatay? Paguhan, paalam. Abangan ang susunod. Kuya, anong kotse ito? Kaya palang dumaan sa ilalim ng truck. Ordinaryong sasakyan lang. Pero yung tao hindi ordinaryo. Kahit man lang dito sa lungsod sa ilog, hindi pa namin nakikilala ang ganyang klasing tao. Paano siya naging ganun kagaling? Umalis na tayo. May mahalaga pa tayong gagawin. Miguel Santos, nasugatan ng ahas si Master. Halos 10 minuto na. Kung hindi pa darating ang anti-venom mula sa ospital, mawawalan na ng buhay si Master. Oo nga, kung magtatagal pa ng konti lalampas na tayo sa golden hour. Kumusta ospital ng lungsod sa ilog? Yung anti-venom ninyo kailan darating? Naipit sa traffic ang ambulansya, kaya nagpadala na lang kami ng rider para maghatid. Ano, rider? Anong sasakyan ang gamit niya? Abot kaya ba yon? Ordinaryong motorsiklo lang. Motorsiklo? Kahit professional na racer pa yan, aabutin ng 30 minuto para umakyat ng bundok. Paano aabot yon? 10 minuto pa lang siyang umalis. Gusto niyo bang palitan natin? Dumating na ang antivenom. Abangan ang susunod. Narito na ang serum.
Maliligtas na ang guro. Bilis! Mabuti naman, maliligtas na ang guro. Poster ng nawawalang babae. Kamukha ko nung bata pa ako. Kahit ang jade pendant ay magkamukha. Kaya... Tito, ito bang mga poster ng nawawalang babae? Ikaw ang nagpapaskil? Maria, ikaw si Maria. Ako nga, tatay. Mabuti naman. Sa wakas ay nagkakilala tayo. Sa wakas ay nagkita-kita tayo. Nagkita-kita, kukunin na kayo. Juan, anong ginagawa mo rito? Sino siya? Ikaw pala yung tumatangis na aso ni Juan. Bakit parang maliit na patatas ang itsura mo? Sabihin mo sa kanya kung sino ako. Si Ana ang aking nobya. At siya ang babae na makakasama ko habang buhay. Juan Reyes, gago ka! Kanina mo lang sinabing hindi mo ako pababayaan. Paglingon ko, may iba ka nang binibiyahe, papatayin kita. Ako... Kung hindi dahil handa kang gumastos para sa akin, matagal na kitang iniwan. Natanggap ko na ang imbitasyon sa international competition. Malapit na akong maging bagong car god. Ang estado mo ay hindi na akma sa akin ngayon. Dahil lang dito, iiwan mo na ako? Juan Reyes, ang mga damit mo, ang kotse mo, lahat iyan binili ko para sa'yo. Ako ang laging nagpapakain sa'yo. Kaya mula sa isang amateur racer, nakarating ka sa international competition. Ganito ka ngayon magtrato sa akin? Kusa kang naging tumatangis na aso. At saka, kung may narating man ako ngayon, lahat iyon ay dahil sa sarili kong kakayahan. Anong kinalaman mo? Sarili mong kakayahan? Sasabihin ko sa'yo, lahat ng mayroon ka ngayon, ako ang nagbigay sa'yo niyan. Abangan ang susunod na kabanata. Ang lahat ng meron ka ngayon ay galing sa akin. Katawa-tawa. Ikaw, isang delivery rider lang. Ano bang maibibigay mo sa akin? Si Ana Cruz naman, ibang-iba. Siya ang anak ng isang pamilya ng mga karerista. Ang babaeng tulad niya lang ang makakatulong sa pangarap kong maging racing god. Ikaw, hindi mo ako karapat-dapat. Hindi kita karapat-dapat? Alam mo ba kung sino talaga ang hindi karapat-dapat sa kanino? Tama na. Huwag mo nang pag-aksayahan ng oras. Nandito tayo para sa mahalagang bagay. Tito, 20 taon mo nang hawak ang lugar ng karera ng sasakyang ito. Panahon na para isauli mo ito, di ba? Ito ang tahanan ko at ni Maria Santos. Hindi ko maibibigay sa inyo ang lugar ng karera ng sasakyan. Ang lugar ng karera ng sasakyan ay ari ng pamilya. Nandito kami bilang kinatawan ng pamilya para bawiin ito. Pirmahan mo na ang kontrata ng paglilipat. Sandali. Tito, sa inyo ba ang kotse sa labas? Oo, sa amin. Kung pare-pareho tayong mga karerista bilang nakababata, bibigyan ko pa kayo ng isa pang pagpipilian. Magkarera tayo, 3 laban, 2 panalo. Ang resulta ng laban ang magdedesisyon sa pagmamay-ari ng lugar ng karera ng sasakyan. Kuya, pwede naman nating agawin ito ng diretso, bakit pa? Kung talagang nasa kanila ang ekspertong yon, at mapasama natin siya sa pamilya, mas malaki ang halaga niyan kaysa sa lugar ng karera ng sasakyan. Mga profesional na karerista kayong lahat. Paano kami makakalaban sa inyo? Anong klaseng tapang yan? Inaapi ang tatay ko? Kung may tapang ka, ako ang kalabanin mo. Abangan ang susunod. Anong klaseng tapang yan? Hinahamon mo lang ang tatay ko? Kung may tapang ka, ako ang hamunin mo. Hamunin ka? Sa ganyang kagalingan mo sa pagde-deliver ng pagkain, hindi ka karapat-dapat kalabanin. Maria, kahit gusto mo akong pigilan, hindi mo kailangang magpanggap na matapang. Kung talagang mahal mo ako, dapat maintindihan mo ako, suportahan mo ako, sabihin mo sa tatay mong sumuko na, at iwanan na ang lugar ng karera ng sasakyan para sa amin. Gago ka? Alam mo ba kung ano ang mga isinakripisyo ko para sa'yo?
Sa nakaraang taon, ikaw lang ang nagde-deliver ng pagkain para buhayin ako. Sa totoo lang, natouch talaga ako. Pero, ang konting sakripisyo mo para sa akin ngayon ay wala ng silbi. Kaya pala ganito ang ginagawa mo. Ginagamit mo ang emosyon para makontrol si Juan. Sa estado mo, nangangarap ka pang umangat sa buhay? Nakakatawa ka talaga. Kayo ang nakakatawa. Juan Reyes, ngayon ipapakita ko sa'yo kung ano ang pinalampas mo. Ay, labanan natin sila. Master, mga professional na driver ang mga yan. Ano naman kung professional? Hindi ba't araw-araw kayong nanonood ng mga video ng Car God? Yung mga technique niya, natutunan nyo na lahat yon. Hindi naman siguro tayo mas mahina sa kanila. Gusto nyo pang matutunan ng technique ng Car God? Nakita nyo na ba kung ano ang itsura niya? Binigyan na kayo ng kapatid ko ng pagkakataon. Handa ba kayong sumabak? Sige, labanan natin. Abangan ang susunod. Sa unang round, pagtutuunan natin ng pansin ang kontrol sa sasakyan. May 30 akong paputok na inilagay sa track. 3 tao mula sa bawat team ang mag-iikot ng isang beses. Kung aling team ang mas maraming mapapasindi ng paputok gamit ang gulong, sila ang mananalo. Pasindihin ang paputok gamit ang gulong, paano natin magagawa yon? Kanina ang yabang-yabang mo, Anong nangyari? Natatakot ka na ba? Ako at si Kuya Miguel ay may kaunting pagsasanay naman. Siguro ayos lang kami. Pero nasugatan si Master ngayon, hindi pa siya makakapagmaneho. Kulang pa tayo ng isang tao. Master, kaya ko po. Ako na lang. Ay mo, hindi pwede. Papa, pwede akong pumalit. Ikaw ang papalit? Akala mo ba nagde-deliver lang tayo ng pagkain? Hoy, Maria Santos, professional na karera ito. May alam ka ba sa karera ng sasakyan? Manood ka na lang sa tabi mamaya. Huwag kang makialam. Master, ito ay tungkol sa pagmamay-ari ng ating lugar ng karera ng sasakyan. Kami na lang ang sasali. Oo nga, Master. Mas maliit pa siya kaysa sa manibela. Mahihirapan siyang sumakay. Anong may tutulong niya? huwag ninyong tingnan ang aking maliit na pangangatawan. Malakas naman ang aking kakayahan, Ang daldal ninyo. Tapos na ba kayo? Tapos na. Kaming magkakapatid na lalaki ang sasali. Sige, magsimula na tayo. Kayo muna. Master. Kaya mo yan, Kuya Diego. Kaya ninyo yan. Abangan ang susunod na kabanata. Sige. Magaling, naapoy na naman ang pang-apat. Sa kakayahan ni Diego Santos, kahit 10 pang apo yan, walang problema. Ang liit ng anggulo ng kanyang kurbada, hindi na maaapoy itong pagkakataon. Anong sinasabi mo? Nagkataon na tama si Maria Santos. Ay, mukhang yung nasa kalsada ng bundok ay hindi siya. Diego Santos, ang hirap ng track na ito, ikaw pa pala ang nakapag-apoy ng 8 piraso. Magaling, Diego, 3 pang dagdag kaysa sa pagsasanay. Maganda naman, walang profesional na pagsasanay, nagawa pa rin ito, kahanga-hanga na. Kainin mo na lang ang candy mo. Juan Reyes, ipakita mo sa kanila kung ano talaga ang professional na driver. Totoy, huwag kang humarang.
4 na. Walo na. Kung ganito ang magpapatuloy, malalampasan na si Diego Santos. Nako, hindi mangyayaring yan. Ipagpapatuloy. Hindi naman. Hayop ito. Yung pangalawang curve, masyadong maaga ang preno. Di na maaapula ang mga paputok. Ang galing mong magyabang. Na naman, tama si Maria. Ayos, tabla. Masyadong maaga ang preno sa pangalawang curve. Kung hindi, Talaga nga. Parehong basura ang tao at ang teknik. Ikaw, huwag mo siyang pansinin. May mga taong nahihiya dahil na-reject. Puro na lang salita. Ikaw lang ang nagmamahal sa kanya. Ikaw? Ako naman. Anong pro player? Ganun lang. Miguel, durugin mo sila. Magaling. Sampu na. May laman ka rin pala. Labindalawa. Alam kong kaya ni Miguel. Ang galing mo talaga, Miguel. Sakto lang. Anong ibig mong sabihin? Si Miguel ang may pinakamarami sa ngayon, ang nakapag-apula. Anong pinagmamalaki mo? Kung kaya mo, ikaw na. Baka di mo pa mahawakan ng manibela. Mukhang hindi siya yung nasa kalsada, hindi siya. Sino pa? Kahit pro player, bihira ang makakaapula ng dose. Ana, punta ka. Ipakita mo sa kanila. Panoorin nyo, mga walang kwenta, isang beses ko lang ituturo. To be continued. Tingnan ninyong mabuti, mga walang kwenta, isang beses ko lang ituturo. Anim ko. Labindalawa na. ang galing mo, Ana. Ana, ang galing-galing mo talaga. Madali mong naipaputok ang 15 paputok. Paano ito nangyari? Natalo ako? Siguro, ito na yata ang pagkakaiba namin sa mga profesional. Tito, kung matatalo pa rin kayo sa round na ito, ang laban na ito ay talagang matatalo na kayo. Madali lang yan. Akala ko ba ang galing-galing mo? Ikaw, Bunso, nagmamagaling ka pa. Guro, ano na ang gagawin natin? Kahit si Kuya Miguel ay hindi nila kalaban. Sino ba talaga siya? Mukhang kailangan na nating pilitin siyang lumaban. Ganito na lang, ako muna. Kuya, sa mga walang kwentang to, hindi mo na kailangang lumaban. Tingnan mo, kung gusto ninyong manalo sa laban na ito, kailangan ninyong ilabas ang tunay na kakayahan ninyo. Guro, sino ba talaga tong batang to? Bahala na kung sino siya. Pare-pareho lang, matatalo niya ako. Ang yabang mo. Makita ninyong lumaban ng kuya ko, isang karangalan na yan para sa inyo. Teka, parang nakita ko na siya dati. Abangan ang susunod. Walo. Sige. Labinlima. Ito. 20. 20.
Mukhang matatalo tayo. Huwag kang mag-alala, nandito ako. Hindi tayo matatalo. Pedro Cruz, ang galing-galing mo talaga. Kahit sa buong lungsod sa ilog, walang makakagawa ng ganitong resulta. Kahit sa buong bansa, isa ka sa mga iilan. Pedro Cruz, naalala ko na. Siya ang ika-13 na pinakamahusay na professional na driver sa buong bansa, si Pedro Cruz. Ano, ika-13 sa buong bansa? Paano na tayo makakalaban yan? 13 lang naman yan. Kumusta? Nasindak ka ba? Kung natatakot ka na, sumuko ka na. Sabihin mo sa totoo sa master, ilan ba talaga ang kaya mo? Isang dalawa lang. Mukhang kailangan natin ng hindi bababa sa 24 para manalo. Mukhang ang Diyos ng karera na lang ang makakapanalo ngayon. Sa totoo lang, kaya ko rin yan. Ipagpapatuloy. Kaya ko rin naman. Parang hindi ordinaryo si Maria. Master, kung ako ang papadala ninyo, baka makaisa o dalawa pa ako. Pero kung siya ang papadala ninyo, anong pinagkaiba niyan sa pagtalo? Alam kong gusto mong tulungan si Master, pero professional na kompetisyon ito. Hindi ito biro. Hoy, ikaw. Bumalik ka. Nako, Aray, ayos ka lang. Ganitong klaseng kasanayan sa sali pa. Sumuko ka na lang. Huwag ka nang magpahiya. hindi pa naman nagsisimula ang takbuhan, ganito na lang. Bibigyan ko kayo ng isa pang pagkakataon, magpadala kayo ng isa pang tao, ulitin natin ang takbuhan. Kuya, nanalo na tayo. Bakit pa kailangang dagdagan? Kitang-kita naman na baguhan lang yon. Hindi nga mapanatili ang motor. Kahit manalo tayo, hindi maganda ang dating. Ano sa tingin ninyo, Tio? Ipakita ninyo naman ang inyong kakayahan. Kuya Miguel, baka pwede mong palitan ako. Sige, worst case, makikipagbakbakan na lang tayo. Tumigil ka. Maria. Gusto pa rin ni Papa na ikaw ang kumatawan. Master, delivery rider lang si Maria. Kahit na anak mo siya, hindi mo naman pwedeng ipadala siya. Papa, medyo magaling naman ako sa pagmumotor. Maria, talagang sasali ka. Akala mo ba delivery lang ito? Munting patatas. Mas maliit ka pa sa manibela. Mukhang mahihirapan ka pang umakyat sa motor. Baka siya nga yun. Abangan ang susunod. Nakakamatay naman ng tawa. Ang galing mo. Di mo nga maayos ang bisikleta, maglalaro ka pa. Manong, sabi ko na nga, huwag siyang papayagan. Tulungan mo naman ako. Sige, tulungan mo na. Tulong. 1, 2, 3. Kunin mo nga yung bangko. Patigasin mo ang kamay at helmet. Tara na, tara na. Marunong ka ba talaga? Huwag ka nang magpahiya dito. Kanina lang, nakalimutan kong kumain ng matamis kaya nawala ang atensyon ko. Hindi ganon kasimple. Dalawampu. Paano nangyari yon? Ipagpapatuloy. Paano nangyari yon? Ang galing, nanalo tayo. Hindi ko inaasahan yon, ang galing pala ni Maria Santos. Alam kong hindi ordinaryo ang anak ko. Haha.
Siya nga kaya talaga. Imposible. Kahit kuya ko hindi niya magagawa yon. Sigurado ka bang itong maliit na to ay isang delivery rider lang? Isang taon siyang nanunuyo sa akin. Ni minsan hindi ko siya nakita na nagmumotor. Swertihan lang talaga yon. Hindi ko akalain na ganito kakagaling. Sabi ko na nga ba eh, huwag mo akong maliitin dahil maliit lang ako. Hoy tol, ang galing mo magmaneho, nag-aral ka. Anong pakialam ninyo kung nag-practice kami o hindi? Ang mahalaga kami ang nanalo. Maria Santos, pakiramdam ko talaga espesyal ka. Papa, hindi ko talaga inakala na ganito kakagaling. Paano mo titingnan, hindi ka naman mukhang delivery rider. Abangan ang susunod. Maria Santos, palagay ko talaga hindi ka ordinaryo. Pero hindi ko inakalang ganito kakagaling. Ikaw at hindi ka naman mukhang delivery rider. Ano bang nakakamangha doon? Malamang nung nagde-deliver siya, nag-practice ng palihim. Kanina muntik na niya akong mabangga. Tama, swerteng-swerte lang yan. Yung isang skill na yan, kapag pinractice mo ng ilang buwan, kaya naman ng kahit sino. Ang professional na racer, hindi sa ganitong simpleng trick nakikita. Talaga bang nagkataon lang? Professional na racer pa ang sinasabi? Ni hindi nyo nga ako kayang tapatan, isang batang babae. Ikaw? Ana Cruz, hindi mo kailangang magalit sa taong mababa ang estado. Wala naman silang masyadong alam. Nanalo lang ngayon ang yabang na agad. Basura ang daldal mo naman. Sige, sabihin mo, anong laban sa pangalawang round? Pangalawang round, tulay na kahoy. Akala ko ba mahirap na challenge? Tulay na kahoy lang pala. Lahat naman tayo nakapasa sa exam na yan. Huwag kang magmadali. Yung tulay na kahoy na sinasabi ng kuya ko, habang tumatawid, hindi hawak ang manibela. Hindi hawak ang manibela? Paano yan dadaan? Sa round na ito, control sa sasakyan ang sinusubok. May mga obstacle dito, troso, tubong bakal at alambre. 3 klase ng tulay na may iba't ibang hirap. Mahirap ba ang dumaan ng hindi humahawak sa manibela? Juan Reyes, ipakita mo sa kanila. Ipagpapatuloy, te. Nako, ang sikip ng daan, nakapagbisikleta pa rito. 9 na segundo at 1 desimo. Hindi nyo ba kayang gawin ito? Mahirap ba? Juan Reyes, 9 na segundo at 1 ito. Mas mabilis kaysa dati. Siyempre naman, professional na rider siya. Hindi ka naman dapat katulad ng ilan mga amateur na rider na hindi man lang kayang gawin ito. Para kang matandang tumatawid sa kalsada? Tumawid sa tulay abot pa ng 9 na segundo. Maria Santos, mamamatay ka ba kung hindi ka magyabang? Alam mo ba kung gaano ito kahirap? Mahirap ba ang pagdaan sa steel pipe? Sa tingin ko yung nasa tabi ang steel wire ay medyo hamon pa. Kawad na bakal. Sa buong bansa, ang mga kayang tumawid sa single log bridge na ito ay hindi umaabot sa 100 tao. Ang mga kayang dumaan sa steel pipe na yon ay hindi rin umaabot sa 20 tao. Tungkol naman sa steel wire bridge, 10 taon na wala pang isang manlalaro ang nakakadaan. Huwag na kayong makipag-usap sa kanya. Kung may kakayahan ka, sumubok ka. Tingnan natin kung paano mo mananalo ito. Sige, subukan ko. Ipagpapatuloy. Sige, akyat na ako. Maria, hindi ka pwedeng sumali. Masyadong mapanganib ito. Paano kung mahulog ka mula sa tulay? Tay, Huwag kang mag-alala. Kaya ko ito. Kung takot ka, aminin mo. Nagpapanggap pa kayong mag-ama dito. minamalit mo ba kami? Sinong nagsabing takot? Ako na. Hinto, hindi lang ito simpleng tulay. Kahit ordinaryong tao na nagtutulak ng bisikleta ay mahihirapang makatawid. Ngayon, hindi lang dapat sumakay ka. Kailangan pang bitawan ang manibela. Iba ito sa driving test nyo. Tama, Miguel. Mukhang pagtawid lang sa tulay ito pero ang totoo, ito ay pagsubok sa balance at stability ng rider. Tingnan mo, mas makitid ang tulay. Mas mahirap kontrolin ng rider ang bisikleta. Base sa dati nating pagsasanay, baka hindi nga makasampa sa tulay. Mukhang may konting pagkukusa kayo. Kuya, hindi pa nagsisimula ang laban, bakit ganyan na agad ang sinasabi mo? Naniniwala akong kaya ni Miguel. Aalis na ako. Miguel. Mag-ingat ka.
Abangan ang susunod na kabanata. Ganito lang ba ang kaya mo, ni hindi ka makakatawid sa tulay? Mukhang hindi siya. Ay, ako na lang ang pupunta. Maria, kaya mo ba? Delikado ito. Paano kung mahulog ka? Ayos lang. Hintayin mo lang ako sandali. Kukunin ko ang sasakyan. Guro, kahit si Miguel hindi makakyat. Mukhang matatalo na tayo sa laban na ito. Kanina ang yabang-yabang mo ah. Anong nangyari? Natatakot ka na agad? Siyempre, di ba? Barumbado na racer lang naman siya. Huwag mo nang pahirapan pa. Ganito na lang. Babaan ko ang difficulty para sa inyo. Pwede kayong gumamit ng 2 kamay. Basta makatawid lang kayo sa tubong bakal na yon. Ituturing kong panalo kayo. Juan, ang bait-bait mo naman. Alam mo namang hindi nila kaya. Binabaan mo pa ang difficulty. Kung sakaling hindi talaga nila magawa, hindi ba mas nakakahiya yun para sa kanila? Sinaseryoso nyo ba ang sinasabi nyo? Isang salita ng isang Ginoo, hindi na mababawi. Ipakita nyo na ang kakayahan nyo. Sige, lalaban ako. Ipagpapatuloy. Hoy, hindi ka ba namatay sa pagkahulog? Kung hindi ka namatay, tumayo ka at magpatuloy dahil mga walang kwenta kayo. Babaan ko pa ang hirap nito para sa inyo. Pwede kayong gumamit ng bisikleta. Basta makatawid lang kayo sa tulay na kahoy, papanalunin ko na kayo, Juan. Hindi ba parang sobra ka namang nangaapi? Kailan ako nang api? Ganito lang kasimple ito. Kahit isang walang kwenta, kaya itong gawin. Sige, hindi na kita titimeran pa. Gamitin nyo ang gusto nyo. Basta makatawid lang kayo sa obstacle bridge, panalo na kayo. Kuya, binabaan mo na naman ang hirap para sa kanila. Kung hindi pa rin nila ito magawa, mukha talagang wala silang silbi. Seryoso ka ba sa sinabi mo? Pangatlo. Anong balak mo? Guro, sobra na ang pang-aapi nila. Hindi ako naniniwala. Hindi ako makakatawid kahit nakabisikleta. Bumalik ka, delikado. Abangan ang susunod. Ana, tingnan mo. Tingnan mo ang mga walang kwentang to. Hindi pa nga makatawid sa tulay. Kuya, sabi ko na sa'yo binigyan mo ng pagkakataon ang mga walang kwentang to pero wala silang silbi. Sa tingin ko, mas mabuti pa na kunin na natin ang lugar ng karera ng sasakyan para hindi tayo mag-aksaya ng oras sa kanila. Mukhang wala talaga rito ang magaling na yun. Master, hindi natin sila kayang talunin. Sumuko na tayo. Si Kuya Miguel at ang bunso, kung magpapatuloy pa sila ng ganito, baka mamatay pa sila sa pagkahulog. Maghintay muna tayo. Hintayin nating bumalik si Maria. Si Maria? Anong silbi kung maghihintay tayo kay Maria? Delivery rider lang si Maria. Swerte lang yung panalo niya kanina. Harapin na natin ang katotohanan, hindi natin sila ka-level. Sino ang hinihintay? Hinihintay yung maliit na patatas? Hindi ba ninyo talaga iniisip na makakatulong siya sa inyo para manalo sa karera? May silbi pa rin pala si Maria Santos. Kapag nabalian ng buto ang mga walang kwentang to, magagamit si Maria Santos para ihatid sila sa ospital. Kaya ko to. Talagang kaya ko to. Bunso. Ang braso ko. Abangan ang susunod. Ang braso ko. Junior. Okay ka lang ba? Okay lang ako. Sumasakit lang ng kaunti ang braso ko. Mabuti naman at okay ka. Master, halos na ako nagtagumpay. Pahintulutan mo akong subukan ulit. Tama na.
Mahusay na ang ginawa mo. Master, Huwag nang magsalita. Ako ang walang kakayahan. Naapektuhan kayo dahil sa akin. Hoy, lugar ng karera ng sasakyan ba ito o tambakan ng basura? Nasira ninyo ang sasakyan. Hindi magaling ang motorsiklo patulad ng bisikleta. Talagang mga walang kwenta kayo. Kuya, sabi ko na nga ba, sayang lang ang oras sa kanila. Tio, anong tinitingnan mo? Hindi ka naman naghihintay sa mahal mong anak na babae? Huwag ka nang maghintay. Marahil nahihiya siya kaya nagtatago na siya. Tio, sumuko ka na. Kung ang estudyante mo ay may mangyari pang masama, pagsisisihan mo iyon. hindi pwede. Kailangan kong subukan ulit. Anong sinasabi mong subukan ulit? Hindi ka ba natatakot mamatay? Walang kwenta talaga. Huwag nang subukan. Baka mabali ang mga buto mo. Magpapalimos ka na lang habang buhay. Huwag nang subukan. Alam ko, ginawa ninyo ang lahat ng makakaya ninyo. Tayo... Aminin na natin? Paano nangyari yon? Ipagpapatuloy. Paano nangyari yon? Ang balanse at tibay ay sobrang galing. Sa buong mundo, wala pang nakakagawa niyan. Paano niya nagawa? Juan, sigurado ka bang delivery rider lang siya? Nung kasama ko siya, hindi ko siya nakita na ganyan kagaling. Swerteng-swerte lang yan. Nakakainteresado. Siya nga kaya talaga. Maria, ang galing-galing mo. Yung tulay na manipis na alambre, nakatawid ka. Oo nga. 3 segundo lang, tapos na. Kahit yung car god, hindi ganyan kabilis. Gago ka talaga. Ano? Nanalo na naman ako. So, ayon sa usapan, best of 3. 2 beses na kayong natalo. Umalis na kayo. Tama. Ano pang hinihintay nyo? Umalis na kayo. Tara na, umalis kayo. Alis, alis, alis. Sinong nagsabing aalis kami? Ano pang gusto nyo? Isa pang laban. Bilis naman ang pag-uusapan. Isang laban tapos na. Anong ibig mong sabihin? Ikaw, mandaraya ka talaga. Juan, anong ginagawa mo? Kung matatalo tayo ng mga walang kwentang to, nakakahiya naman. Paano na yung international competition? Oo nga, kuya, tulungan mo naman si Juan. Hindi lang siya nakapag-concentrate kanina. Hindi naman talaga kaya ni Juan. Yung mga international competition, ako nga, 1 beses lang nakasali. Paano siya makakakuha ng invitation? Hindi talaga tugma sa kakayahan niya. Kuya, pakiusap. Para sa Ken, tulungan mo siya. Sige na. Anong masama kung mandaya? Kung ayaw nyo pang lumaban, pirmahan nyo na yung transfer contract. To be continued. Hindi, bakit wala kayong integridad? Tatay, tutulungan kitang manalo. Mga tulad nilang mag-asawang hayop, saan naman sila kumuha ng integridad? Ikaw, batang maliit, sino ang minumura mo? Swertihan lang ang panalo ninyo sa 2 round. Ang tunay na racer sa kalsada ng bundok makikilala. Sige, paano kung mag-back out na naman kayo? Sinisiguro ko sa ngalan ng isang racer. Hindi kami magbaback out. 1 labanan lang tapos na. Mabuti naman, natatakot pa nga ako na hindi bilisan ng laban. Ang kalsadang ito sa bundok, libu-libong beses na naming nadaanan. Nakapikit man ako, kayang-kaya kong tapusin. Hindi pa ako natalo dito kahit kailan. Huwag. Mga profesional na racer silang lahat. Ano? Natatakot na kayo? Panandalian lang yung mga laban kanina. Pinababa lang ang antas ng kompetisyon para bigyan ng pagkakataon ang mga kung sino-sino na makasali. Ang kalsada sa bundok ang tunay na larangan ng mga racer. Hindi lahat ay karapat-dapat na sumali. Tatay, huwag kang mag-alala. Kaya nating manalo.
Kung ganito ka-familiar sa inyo ang kalsadang ito sa bundok, yan ang advantage ninyo. Ano pa ang ikinatatakot ninyo? Tama, Master. Sa tingin ko, hindi naman sila ganun kagaling. Nandito naman sina Kuya Miguel at Kuya Diego. Sa tingin ko, siguradong mananalo tayo. Maria, sigurado ka bang kaya? Abangan ang susunod na kabanata. Maria Santos. Sigurado ka bang kaya mo to? Nakasakay ka na ba ng racing bike? Kung sasabihin ko ngayon ang tunay kong pagkatao sa kanila, talagang mabibigla sila. Tatay, ako nakapanood na ako ng karera sa TV. Maria Santos, ang karerang yon, hindi lang karanasan ang pinag-uusapan, kundi pati ang pagtutulungan ng team. Alam kong magaling kang magmaneho ng motor, pero karera ito, maraming liko at peligro sa kalsada sa bundok. Isang maling galaw lang, Tatay, ang dinaraanan ko noong nagdadala ako ng serum sa inyo ay iyon ding kalsada. Huwag kang mag-alala, kaya ko. Tapos na ba kayong mag-usap? Tutuloy pa ba ang karera kung hindi umamin na kayong talo? Tutuloy! Tara na, sa kalsada sa bundok. Ang tagal ninyo. Tara na tayo, tara. Maria Santos, ako at si Diego ay may sariling motorsiklo. Ikaw? Meron din ako. Nandyan. Motor ng delivery? Anong problema sa motor na to? Maria Santos, ang gamit nila ay mga sports bike na 1000cc ang displacement. Ang motor mong pang delivery mo, maliit na motorsiklo lang na 100cc. Paano ka makakalamang sa kanila? Sige na, sige na. Basta pandagdag ka lang naman dito. Mamaya, mag-ingat ka at magpatakbo ng mabagal. Mag-ingat ka. Paano nila maituturing na walang kwenta ang maliit kong motor? hindi. Maria Santos. Pinasarado ko na ang kalsada sa bundok para sa karera natin. Sa round na ito, bilis ang labanan. 3 motorsiklo bawat team. 3 grupo ang tatakbo. 1 minutong pagitan. Ang team na may pinakamaikling kabuuang oras ang mananalo. Naintindihan nyo ba? Diego. Mamaya sumugod ka lang ng sumugod. Ako na ang bahala sa iba. Sige, Miguel. Maria Santos. Ikaw, magpatakbo ka lang ng mabagal mamaya. Ito kasi profesional na karera ito. Hindi pagde-deliver ng pagkain. Wala naman akong inaasahang manalo ka. Yang sira-sira mong motor, hindi mo talaga sila maaabutan. Sino yung nagsabing hindi mananalo ang motor ko? Sila, hindi talaga nila ako kayang unahan. Abangan ang susunod. Sino nagsabing hindi mananalo ang maliit kong motorsiklo? Sila pala, hindi talaga nila ako kayang unahan. Sige, sige, ikaw na ang magaling. Handa. Countdown para sa unang grupo. 5, 4, 3, 2, 1, alis! Countdown para sa pangalawang grupo. 3, 2, 1, alis! Ikaw pala yung nasa kalsada sa bundok na nakasakay sa maliit na motorsiklong ito at umunahan ako. Oo, ikaw kasi ang bagal-bagal mo at nakaharang ka pa sa daan. Muntik na akong mahuli sa paghahatid ng serum. May sakay ako noon. Kung hindi mo ako maunahan. Akala ko pa naman magaling ka. Hindi ko inakala na isa ka palang sip-sip. Basura talaga ang basura. Ang dami mong salita. Maria. Panoorin mo ito. Panoorin mo kung paano kita lalampasan. Handa. Pangatlong grupo. Tatlo. Dalawa. Isa. Alis. Huwag mo sana akong biguin. Abangan ang susunod.
Diego, kumusta na dyan? Okay naman, Miguel, nauunahan ko na sila ng isang sasakyan. Magaling Diego, ipakita natin sa kanila ang galing natin. Ayos, Carlos, nangunguna na po ang dalawang kuya. Sa pagkakataong ito, nailigtas na natin ang lugar ng karera ng sasakyan. Napakaganda. Nagsawa na ako sa paglalaro sa inyo. Panahon na para tapusin ka. Paano nyo naisipang atakihin ang driver? Ana Cruz, huwag kang magpakalabis. Normal lang ang mga aksidente sa karera. Paalam na, tol. Carlos, ang sasakyan ni Juan Reyes, mababangga na si Miguel. Ano? Mabuti naman, Carlos. Si Maria Santos ang sumaklolo kay Miguel. Salamat talaga kay Maria. Ikaw nga pala. Maria, salamat ha. Talagang malaking tulong ka ngayon. Ang hayop na magkasintahan na yan. Wala talagang professional ethics. Pero dahil iniligtas mo ako, ang dami mo nang nasayang na oras. Kung magpapatuloy tayo ng ganito, matatalo tayo. Okay lang, kakayanin kong makahabol. Maria Santos, ipakita mo sa akin ang limitasyon mo. Ana Cruz, dahil sa pagligtas ni Maria Santos, malayo na ang lamang ko sa kanya ngayon. Paniguradong tayo ang mananalo sa round na ito. Mabuti naman, malapit na rin akong makaabot sa unahan. Maria Santos, kung gusto mong maunahan ako, parang gusto mong unahan ng tren. Nako, Mas mabilis pa sa tren. Abangan ang susunod na kabanata. nangunguna na naman si Maria Santos. Sa ganitong zigzag na kalsada sa bundok, ang bilis niya, nauna pa sa bullet train. Paalam. Naku, mas mabilis pa sa tren. Malamang mananalo na naman tayo sa laban na ito. Kaya mo yan, Maria Santos. Nahabol pa ang tren? Sino ba talaga siya? Naunahan na ako ni Maria Santos. Harangin niyo siya. Ang layo ng hinabol niya. Paano niya nahabol yon? Mas mabilis pa siya sa tren. Naiwan na talaga ako. Ano? Anong halimaw yan sa harap? Tumabi kayong lahat. Juan Reyes, naharang ko na siya. Basta maharang lang natin siya, hindi tayo maaunahan. Ang babaw nyo naman. Paulit-ulit nyo siyang hinaharang para hindi maka-overtake ang sama nyo. Tawag dyan, team strategy. Hindi ka ba nanonood ng karera? Pangkaraniwan lang yan. Abangan ang susunod. Ayan na, tapusin na yung mga walang kwenta sa harap. Halika rito, sabay nating harangan si Maria Santos. Kopya. Ang babastos naman. Nakuha na. Hindi to karera ang ginagawa ninyo. Maliwanag na pananabutahe ito. Professional na racer pa naman ang pinagmamalaki ninyo. Napakababoy. Maria, naipit ako at na-disqualify. Ikaw na lang ang pag-asa natin ngayon. Maria Santos, ipakita mo sa akin ang tunay mong kakayahan. Akala ko ba sinarado na ang daan? Bakit may sasakyan pa rin nakapasok sa kalsada ng karera?
Ano? Basta't hindi natin siya pahihigitin. Anong halimaw ba yan sa harapan? Magbigay daan kayo lahat kay Sun Wukong. May paparating na sasakyan sa harapan. Mag-iwas ka agad. Dumating na ang pagkakataon. May kasalubong na sasakyan. Mag-o-overtake pa ngayon? Wala na bang pakialam sa buhay? Paano nangyari yon? Abangan ang susunod na kabanata. Paano nangyari yon? Ayos! Ang galing. Ang astig. Tumalon pa siya sa sasakyan. Mukhang mali ang tingin natin kay Maria Santos noon. Hindi ko inakalang ganun siya kalakas. Bilis, habulin niyo siya. Kopya. Ngayon ako naman ang mananakit sa inyo. Bilis, sugod. Ate Ana, na-eliminate na ako. Walang kwenta. Ito ang tawag doon. Ginamit ang sariling paraan nila laban sa kanila. Maria Santos, ang galing mo. Nakapaghiganti rin tayo sa wakas. Dahan-dahan ka. Mukhang matatalo na sila. Bilis. 1 kilometro na lang tapos na ang karera. Basta hindi niya tayo maiwan, siguradong matatalo siya. Malapit na ang finish line. Mas malaki ang makina ng sasakyan natin. Kapag tumaas lang ng kaunti ang bilis, may iwan na natin siya. Nahaharangan si Maria Santos ng 2 truck. Kung ganito ang magpapatuloy, matatalo siya. Oo nga. Ano na ang gagawin natin ngayon? Sa kakayahan niya, imposibleng maghintay lang siya ng kapahamakan. Mukhang kailangan gamitin yung teknik na yon. Maria Santos, kahit anong bilis ng takbo mo, wala ring mangyayari. Ang daan mo para mag-overtake, harang na ng mga truck. Siguradong matatalo ka sa round na to. Sinong nagsabing harang ang daan ko? Hindi ako naniniwala. Sa ganitong sitwasyon, mag-overtake ka pa? Gago! Panoorin mo. Pwede pala yon. Abangan ang susunod na kabanata. Wisit, paano ako natalo sa kanya? Nandyan na. Nanalo tayo. Maria, ang galing-galing mo talaga, ang saya. Napanatili natin ang lugar ng karera ng sasakyan. Maria, hindi ko inakalang ganito kagaling ka. Ang mag-asawang hayop na yon, madali lang talunin. Ito ang imbitasyon mula sa presidente ng samahan ng mga karera ng sasakyan, ibinigay niya sa akin. Ang bait mo sa akin. Kapag naging Diyos ng karera na ako balang araw, hindi kita bibiguin. Mahal, ang bait mo sa akin. Kapag naging Diyos ng karera na ako balang araw, hindi kita bibiguin. Si Ana ang aking nobya. Kung talagang mahal mo ako, dapat maintindihan mo ako, suportahan mo ako. Gago. Natalo ka na naman. Panahon na para tuparin ang pangako. Isa ka lang delivery rider, swertihan lang yan. Ano naman kung nanalo? Kami ang gumawa ng patakaran. Hindi namin ito kinikilala. Hindi pa ba sapat ang kahihiyan? Talunan na nga ayaw pang aminin. Kapag kumalat ito, saan ilalagay ang mukha ng pamilya? Kuya, ang lugar ng karera ng sasakyan ay para kay Juan. Tama na. Ayon sa usapan, kayo ang nanalo. Sa inyo pa rin ang lugar ng karera ng sasakyan.
Nene, ang galing mo magmaneho. Sumama ka sa akin. Anong gagawin mo? Huwag muna magmadali, hayaan mo siyang magsalita. Pedro, aaminin ko may talento si Maria Santos, pero isa lang siyang delivery rider. Hindi mo pwedeng... Ang ibig kong sabihin, payagan siyang sumali sa pamilya. At maging driver ng club ng karera ng sasakyan. Ano? Papasukin siya sa club? Ipagpapatuloy. Tanggapin siya sa pamilya, maging driver sa club ng karera ng sasakyan. Ano? Tanggapin siya sa club? Kuya, wala siyang karanasan, wala siyang formal na pagsasanay. Paano siya magiging driver? Ano ba ang basihan? Ang basihan, tinalo niya kayo. Pinahirapan niyo siya pero nanalo pa rin siya. Yun na ang sapat na patunay na karapat dapat siyang maging driver. Ano pa bang problema niyo? Tama. Sa pagkakataong ito, kung hindi dahil kay Maria Santos, ang lugar ng karera ng sasakyan natin ay mawawala na talaga. Maria Santos, ang pamilya Liu ay kilalang pamilya sa karera ng sasakyan. At ikaw ay isa sa kanilang mga inapo. Kung sasali ka sa kanilang club, magiging professional kang racing driver. Maria Santos, sumama ka na. Alam ng tatay mo na may talento ka rito. Ito ang oportunidad na pangarap ng maraming tao. Sa hinaharap, hindi mo na kailangang mag-deliver ng pagkain at maghirap ng ganoon. Pero tatay, ayokong sumali sa club. Ang totoo, gusto kong... Tatay, masaya naman talaga ako sa pagde-deliver ng pagkain. At sa ganitong paraan, mas madalas pa kitang makakasama. Maria Santos, kung sasali ka sa club, giginhawa na ang buhay mo sa hinaharap. Baka sakali makita mo pa ang Diyos ng karera. Sa ganon, ang master ko ay makikinabang din. Napag-isipan mo na ba? Kung oo na, sumama ka na sa akin. Napag-isipan ko na. Hindi ako sasama. Hindi ito. Ayaw mong sumama? Masyado ka bang nasabik at nawala sa sarili? Kami ang pangalawa sa buong bansa na pamilya sa karera ng sasakyan. Inaanyayahan ka ng kuya ko. Isang antas na hindi mo maaabot sa buong buhay mo. Tinanggihan mo pa? Pangalawa lang? Magaling ba yun? Magaling ba yun? Abangan ang susunod. Maria, baliw ka ba? Isip-isipin mo, ang gandang pagkakataon nito. Oo nga, tulad naming mga tao, wala kaming pagkakataong sumali. Wala talagang pagkakataon. Maria, talagang ayaw mo? Tatay, may sarili akong plano. Bunso, talagang ayaw mong sumali? May nakikita akong potensyal sa'yo kaya pinagbigyan kita. Hindi basta-basta ang pagkakataong ito. Hindi lahat ay nakakakuha nito. Tungkol sa napakagandang pagkakataong iyan, ibigay mo na lang sa iba. Hindi ko kailangan. Maria Santos, nababaliw ka na ba? Akala mo ba dahil nanalo ka ngayon wala nang makakatalo sa'yo? Kuya, sa taong baliw tulad niya, walang saysay na kumbinsihin pa. Ang ganyang klase ng tao, bagay lang mag-deliver ng pagkain. Maria, kaya ko nang alagaan ang sarili ko. Napakagandang pagkakataon ito. Sayang kung palalampasin. Kung talagang kailangan ninyo ng tao, sa tingin ko magagaling din naman ang dalawang to. Magaling din sila. Nakita naman ninyo, may potensyal din sila. Maria, ibig mong ipasa sa amin ang pagkakataong ito? Yung dalawa, medyo may potensyal naman. Pero malayo pa. Siyempre, kung sasali ka, pwedeng isama ko na rin sila bilang eksepsyon. Pero kung hindi ka sasali, hindi ko sila tatanggapin. Kahit hindi mo sila tanggapin, may paraan akong gawin silang professional na driver. Para maging professional na driver, kailangan ng sertipikasyon mula sa presidente ng Samahan ng mga Karera ng Sasakyan, si Luis Mendoza. Kayong mga ito, paano kayo makakakuha ng sertipikasyon niya? Isang sertipikasyon lang naman yan. Madali lang yan. Sige, magbulahan ka na lang dyan. Wala kaming oras para makipagtalo sa'yo. Kailangan kong maghanda. Para sa international competition. Kuya, kung ayaw niyang sumali, hindi na natin kailangang mag-aksaya ng oras. Tara na. Kung magbabago ang isip mo, tawagan mo lang ako. Umalis na ang mga nakakairita. Magdiwang tayo. Oo nga. Tara magdiwang. Tara. Nananaginip ba ako? Natalo natin ang pangalawang pinakamagaling na club sa buong bansa. Lalo na ang performance ni Maria, hindi ko inaasahan yon. Oo nga. Maria, ikaw na nagde-deliver ng pagkain, paano ka napakagaling?
Natalo mo pa ang profesional. Sabihin mo nga, saan mo natutunan yung skills mo? Aya. Sa totoo lang, ako ang racing goddess. Ipagpapatuloy. Fan ako ng car god. Nanood ako ng mga video ng karera niya. Nakapag-aral ako ng ilang teknik. Magsama-sama muna tayo ng maayos. Ang pagkakakilanlan ko, pag may pagkakataon na lang sa susunod. Ang galing mo namang mag-aral, parang siya talaga. Lahat kami fans ng Car God. Nakita mo na ba ang itsura ng Car God? Ako, saan ko naman siya nakita? Sayang naman, laging nakasuot ng helmet ang Car God. Sa aming lahat dito, wala pang nakakakita sa kanyang muka. Oo nga. Kung makikita ko lang ang car god, masisiyahan ako hanggang sa panaginip. Tama na. Huwag na kayong manghula. Kung magkakatagpo tayo sa hinaharap, naniniwala akong makikita ninyo siya. Kung gusto ninyong makita ang car god, sumali kayo sa mga profesional na karera. Tiyak na lalabas din siya. Totoo ba? Basta't makakasali kami, makikita na namin ang Car God. Makipag-picture sa car god, pangarap yan ng lahat ng driver ni hindi nga namin maisip. Ano bang hirap sa pag-meet sa car god? Baka naman, nakita na ninyo siya dati. Kami, paano namin siya nakita? Kami, hindi naman professional na driver. Wala nga kaming karapatang sumali. Tama si Kuya. Para maging professional na driver, kailangan ng sertipikasyon mula sa samahan ng mga karera ng sasakyan. Mula mismo kay Luis Mendoza, hindi naman namin siya kilala. Tatay, driver ka rin dati, di ba? Hindi mo rin ba kilala si Luis Mendoza? Oh, Master, dati ka namang professional na driver. Dapat may connection ka. Isang beses ko lang siya nakita. Ang kaunting kakayahan ko, kayang-kaya lang kayong turuan. Wala iyon sa harap ng mga tunay na eksperto. Sa buhay kong ito, ganito na lang. Nung bata pa ako, pangarap ko rin maging car god. Sayang kulang sa talento. Ngayon ang pag-asa ko, nasa inyong henerasyon na. Ngayon, eto na, dahil sa akin hindi pa rin kayo naging profesional. Siguro, ito na ang kapalaran natin. Ibig sabihin sa buhay natin, hindi tayo magiging profesional. Si Luis Mendoza lang ba? Kilala ko siya. Abangan ang susunod. Hindi ba si Luis Mendoza lang yan? Kilala ko siya. Kilala mo si Luis Mendoza? Siya ang presidente ng samahan ng mga karera ng sasakyan, number 1 na karerista sa buong bansa. Oo. Kilala ko talaga si Luis Mendoza. Samahan ko kayo para hanapin siya. Master, nagbibiro lang si Maria. Paano niya makikilala si Luis Mendoza? Si Luis Mendoza kasi number 1 na karerista sa buong bansa. Presidente pa ng samahan ng mga karera ng sasakyan. Malabong makilala niya si Maria. Maria, hindi kaya nag-deliver ka lang ng pagkain kay Luis Mendoza? Hindi yun pwedeng ituring na pagkakakilala. Bakit di kayo naniniwala sa akin? Kilala ko talaga siya. At close pa kami. Basta ako ang kumausap, tiyak na papayagan niyang maging profesional na karerista kayo. Kung talagang kilala mo siya, tawagan mo siya ngayon. Sige. Luis Mendoza. Kumusta ang tinatawagan ninyo ay kasalukuyang nasa ibang linya. Pakiusap, tumawag muli mamaya. Ang lakas ng loob ng tong batang to. Ayaw sagutin ang tawag ko. Batang to! Maria, bakit ka nagsisinungaling sa amin kahit hindi mo siya kilala? Wala namang kaming sasabihin. Tama. Bakit ka magsisinungaling ng ganyan? Maria, okay lang kung hindi mo siya kilala. Mamuhay na lang tayo ng maayos. Huwag nang mangarap maging profesional na karerista. Hindi pwede. Dadaling ko kayo para makita siya. Maria, bakit lalo kang nagiging hindi ka panipaniwala? Hindi mo naman siya kilala. Kahit pumunta ka, di mo rin siya makikita. Maniwala kayo sa akin. Talagang ipapakilala ko siya sa inyo. Abangan ang susunod. Presidente, ang koponan ng karera mula sa ibang bansa, ang itim na tigre ay naghagis na ng hamon sa atin. Marami ng mga kampeon sa buong bansa ang natalo na nila hanggang nagmamalaki pa sila na talunin ang diyosa ng karera ng dakilang tahanan. Ang aking guro ang siyang nangungunang diyosa ng karera sa buong mundo. Mukhang ang target talaga nila ang aking guro. Kung hindi lalaban ng aking guro, baka hindi sila titigil dito. Kausapin mo na agad ang diyosa ng karera para turuan ng leksyon ng mga yon. Sabi ng aking guro, huwag ipaalam ang kanyang pagkakakilanlan.
Ang bagay na ito kami na ang bahala. Pero ang kalaban ay ang itim na tigre. Marami na kaming kampeon sa buong bansa ang natalo na nila. Alam ko ang kakayahan nila, pero may mahalagang bagay ang kailangang asikasuhin ng aking guro. Ayokong maabala siya dahil lang sa ganitong bagay. Maliban na lang kung siya mismo ang lumapit sa akin, kung hindi, hindi ko siya istorbohin. Maria, totoong makikipagkita ba sa atin si Presidente Luis? Kung magiging professional na racer tayo, makikilala na natin ang diyosa ng karera. Kuya, mga amateur lang tayong mga racer, pangmasdan lang natin ito. At saka, hindi mo ba talaga iniisip na makikipagkita sa atin si Presidente Luis? Sa tingin ko, hindi nga tayo makakapasok sa pintuan. Hindi kayo naniniwala sa akin? Sumunod kayo sa akin. Anong ginagawa ninyo? Sabihin mo kay Luis Mendoza na hinahanap siya ni Maria Santos. Ano? Hinahanap ninyo si Presidente Luis? Sino ba kayo? Sabihin mo lang kay Luis Mendoza na si Maria Santos ang humahanap sa kanya. Kilala niya ako. Nene, kung hahanapin ninyo si Presidente Luis, kailangan ninyo ng appointment. May appointment ba kayo? Ako, hindi kailangan ko pa bang magpa-appointment para makausap siya? Abangan ang susunod. Hoy, ete mga katulad ninyo, marami na akong nakilala. Lahat sinasabi may urgentong kailangan kay Luis Mendoza. Kung papapasukin ko lang kayo ng ganito, napakadali ko namang lokohin. Ang dali-dali kong maloko. Maria, kilala mo ba talaga si Luis Mendoza? Kung hindi mo kilala, umalis na tayo ngayon din. Baka tayo ang mapahiya mamaya. Kilala ko talaga siya. Hindi ako nagsisinungaling. Pakisabi mo ulit, kilala ko talaga siya. Malapit kami. Kung close nga kayo, tumawag ka sa kanya. Kapag sumagot siya, papapasukin ko kayo. Tumawag na ako, hindi sumagot. Huwag ka nang magpanggap. Umalis na kayo, gumawa kayo ng dapat gawin. Hindi talaga. Sabi ko na, nagbibiro lang si Maria, di ba? Ayaw ninyong maniwala. Ngayon, sabay-sabay tayong napahiya. Maria, hindi ka nagsasabi ng totoo sa amin, ano? Sayang, pinaniwalaan pa namin kayo. Bakit nandito si Maria? Juan, noon pa man, maganda na ang tingin ng kuya ko sa batang to. Sa club namin, ilan lang ang pwedeng maging racer. Kung makakasali siya, magiging karibal mo na siya. Hindi ba yan yung lalaking laging sumusunod sa akin? Abangan ang susunod. Hindi ba ito yung lalaking sunod-sunuran sa akin? Bakit nandito na naman kayo? Miss Liu, Ginong Reyes, tuloy po kayo sa loob. Ang bilis mo namang magbago ng ugali. Parang awa mo na. Pwede silang pumasok. Bakit kami hindi? Si Miss Liu ay galing sa pamilya ng mga racer. Kilalang professional na driver siya sa lungsod sa ilog. Kayo? Alam mo ba, ako ay... Kilala ko sila. Nagkarera pa kami nung isang araw. Ginong Reyes, kilala mo pala sila? Di mga professional din sila? Mga ito ay mga walang kwentang driver lang. Ito naman, nagde-deliver lang ng pagkain. Nangangarap pang pumasok sa samahan ng mga karera ng sasakyan. Juan Reyes! Binabalaan kita, maging magalang ka sa pagsasalita. Nakakasuka na talaga ang mga sinasabi mo. Mga walang kwentang driver pala. Akala ko ba kung sino? Ang laki naman ng apog ninyo. Mga walang kwentang driver, nagmamalaki pang kilala si Ginoong Mendoza. Mag-aral kayo magsinungaling. Ano, kilala nila si Ginong Mendoza? Maria, bakit ngayon ko lang nalaman na may ganito kang kakayahan? Ang poster ni Ginoong Mendoza, nandyan lang naman. Siyempre kilala nating lahat. Maria, kasalanan mo ito, pinilit mo kaming sumama sa kahihiyan mo. Sinabi na namin na ayaw naming pumunta, ikaw ang nagpumilit. Tingnan mo ang nangyari. Nahiya tayong lahat. Masaya ka na ba? Matagal ko nang kilala si Luis Mendoza. At sasabihin ko sa'yo, lahat ng meron ka ngayon ay ipinagkaloob ko lang sa'yo. Abangan ang susunod na kabanata. Kilala ko si Luis Mendoza simula pa noon. At sasabihin ko sa'yo, ang lahat ng meron ka ngayon, ako ang nagpakuha sa kanya para sa'yo. Maria, ang galing mo talagang magsinungaling. Lalong gumagaling ka na. Bakit hindi mo sabihin na ang invitasyon ko sa karera, ikaw rin ang nagbigay? Oo. Ako ang nag-utos sa kanya para sa'yo. Sige.
Tawagin mo si Presidente Luis dito at tanungin natin ng harapan kung ang invitasyon ko ba ay dahil sa sarili kong kakayahan ang nakuha ko. Sige. Ikaw, kunin mo si Luis Mendoza para sa akin. Hoy tol, anong tono mo yan? Akala ko ba kung sino kang malaking tao? Si Presidente Luis gusto mo lang makikita mo. Maria Santos, hindi ka na lang magde-deliver ng pagkain. Nandito ka pa para hanapin si Presidente Luis. Anong gusto mo? Nandito kami para magpa-certify bilang professional racer. Kayong mga to, magpapacertify pa kayo bilang pro? Nakakatawa talaga kayo. Mga siraulo at basura kayong lahat. Gusto nyo pang maging pro racer? Karapat dapat ba kayo? Ikaw Maria, naaawa talaga ako sa iyo sa sobrang kawalang muang mo. Alam ko, delivery rider ka lang dati, walang masyadong alam. Pero kung kilala mo si Presidente Luis, alam mo rin siguro kung sino si Presidente Luis. Siya ang #1 racer sa buong bansa. Siya ba'y makikita lang ng mga basurero tulad ninyo kung kailan nyo gusto? Kung wala kayong magawa, pwedeng mag-apply kayo dito bilang gwardiya o tagalinis para makita nyo si Presidente Luis. Huwag nyo kaming maliitin kung makapagyabang kayo. Natalo naman kayo sa amin. Abangan ang susunod na kabanata. Huwag ninyo kaming maliitin. Parang ang yabang ninyo pero natalo pa rin kayo sa amin. Swertihan lang yon. Kung hindi dahil sa pakikialam ni Maria Santos na siyang siraulo, kayong mga ito, kahit pagod na pagod kayo, hindi pa rin kayo mananalo sa amin. Kuya, tama naman ang sinasabi nila. Malayo talaga ang agwat natin sa kanila. Nanalo lang tayo dahil kay Maria. At saka, hindi naman dapat tayo pumunta rito ngayon. Paano makikilala ni Maria si Luis Mendoza? Kung gusto ninyong makilala si Luis Mendoza, pwede ninyo akong pagmakaawa. Magkikita kami ni Luis Mendoza mamaya. Kung mapasaya ninyo ako, hindi ako magdadalawang isip na isama kayo. Magmamakaawa sa inyo? Imposible. Mga talunan kayo, karapat dapat ba kayo? Sige, mayabang pala kayo ha. Huwag ninyo kaming sisihin. Guardia, palayasin ninyo ang mga basurang ito. Lumabas na kayo. Juan Reyes, si Pedro Cruz nga ay handang bigyan sila ng pagkakataon. Bakit ikaw, laging kami ang tinatarget mo? Tama, kayo talaga ang target ko dahil dati ginawa ninyo akong kahiya-hiya. Akala mo ba ang aming club ay isang charity na tatanggap kami ng kahit sino? Nagbibiro lang ang kuya ko. Hindi naman kayo naniniwala, di ba? Dati, di ninyo nga kami pinagbigyan sa lugar ng karera ng sasakyan. Ngayon, gusto pa ninyong bigyan namin kayo ng pagkakataon? Nangangarap ka ba? Kaya, nag-aagaw damdam ka lang pala. Tama. Dati, mabait lang si Kuya Pedro. Nahihiyang tumanggi sa inyo ng direkta. Kaya kayo nagkaroon ng mga maling pangarap. Ngayon, diretsahan na. Naipagbigay alam ko na sa lahat ng racing club sa bansa. Wala ni isang racing club ang mag-aanyaya sa inyo. Kapag walang rekomendasyon mula sa club, hindi ninyo makakamit ang pangarap ninyong maging professional na racer. Ano, napakabababuyan ninyo. Sinisira ninyo ang kinabukasan namin. Kung tama ang alala ko, pangalawa lang ang club ninyo sa buong bansa. May ganong kapangyarihan ba kayo? Hindi ako naniniwala na mas makapangyarihan pa kayo kay Luis Mendoza. Maria, tumigil ka na. Kung magyabang ka, ikaw lang. Pero ngayon, nadamay pa kami sa kahihiyan mo. Maria, sapat na ang kahihiyan na dinala mo ngayon. Tumigil ka na. Oo nga, pangalawa lang naman kami. Pangalawa. Pero gusto kong itanong, pang ilan ka? Ang ranking ko ay... To be continued. Ang ranking ko ay... Anong ranking meron ka? Baka wala kang ang karapatang sumali. Huwag mong isipin na dahil nanalo ka sa amin ng isang beses, kapantay mo na kami. Mga walang kwentang tulad ninyo, kahit magsikap pa kayo, hindi nyo kami maaabot. Noong nakaraan, naglaro lang kami ng basta-basta para sa inyo. Pero pagdating sa totoong karera, kayong mga walang kwenta, malamang kahit ang ilaw ng aming sasakyan ay hindi nyo makikita. Munting patatas, malayo ang agwat natin. Para kang lupa ka may ulap. Kung may utak ka, lumayas ka na. Kung hindi, papapalabasin ko kayo ng mga tauhan ko. Masakit yan sa mata. Maria, umalis na tayo. Para bang hindi ako dumating dito ngayon. Oo nga, Maria, umalis na tayo. Hindi pwede. Ginaganyan na tayo niya, Maria. Baka may maisip ka pang paraan. Kago, mabuti pang magpakumbaba ka. Kung hindi pagdating ni Luis Mendoza, pananagutan mo ang lahat ng pagmamataas mo. Baka magdusa ka ng malubha. Magdusa? Wala pang taong nakapagpasakit sa akin. Maria Santos, noon si Pedro Cruz ang pumigil kaya hinayaan kita. Pero ngayon wala ka ng gayong swerte. Ngayon pa lang ipaparamdam ko sa iyo ang kapalaran ng kalaban ko. Ano pang hinihintay nyo? Palabasin nyo na sila. Lumabas na kayo. Huwag kayong manggigil. Ano ba? Kusa kaming aalis.
Maria, umalis na tayo. Anong tinitingnan mo? Lumayas na kayo. Sino ang may lakas ng loob na magpalayas sa kanila? Abangan ang susunod. Sino yung may lakas ng loob na paalisin sila? Magandang araw po, Ginoong Mendoza. Ako si Juan Reyes. Noon, pinadala ninyo sa akin ang imbitasyon para sa international competition. Ikaw pala si Juan Reyes. Magandang araw po, Ginoong Mendoza. Ako si Ana Cruz. Sa wakas lumitaw na kayo, Ginoong Mendoza. Magandang araw, Ginoong Mendoza. Huwag mong ibunyag ang pagkatao ko. Juan, mukhang magkakilala talaga sila. Ginoong Mendoza, baka nagkakamali kayo ng tao? Ako ang nakipag-ugnayan sa inyo noon. Siya lang ay isang food delivery rider. Tong lalaking manloloko. Siya nga, nangaliwa kay Ana Cruz. Hiwalay na ako sa lalaking manlolokong ito. Ano? Ang bait mo sa kanya. Nangaliwa pa siya. Sige. Huwag mo siyang pansinin. Halika. Ito naman ang mga ito, mga estudyante ng tatay ko. Sa tingin ko, ang mga kuya na ito ay may magandang talento rin. Ay angkop na angkop para sumali sa professional competition. Kaya tulungan mo ako na i-certify sila, professional players. Ipagpapatuloy. Maria Santos, sino ka ba? Siya ang presidente ng samahan ng mga karera ng sasakyan. Isang tao na maaari mong utusan ng basta-basta? Guardia, palayasin ninyo ang mga ito. Baka makaabala pa kay Presidente Luis Mendoza. Sino ang may lakas ng loob? Si Gieng Santos ay kaibigan ko. Umalis kayo. Ano ka, kaibigan? Totoo palang kilala ni Maria si Presidente Luis. Hindi. Sino nga ba talaga si Maria? Kilala niya talaga si Presidente Luis. Presidente Luis, baka nagkakamali po kayo. Isa lang siyang tagapaghatid ng pagkain. Paano siya naging kaibigan ninyo? Sino ang mga kaibigan ko? Ikaw ba ang may pakialam? Gieng Santos, tuloy po kayo sa loob. Presidente Luis, sa palagay ko, nakipag-ugnayan na sa inyo si Pedro dati tungkol sa paghamon ng koponan ng karera itim na tigre sa lungsod ng dakilang tahanan. Kailangan ninyo ng tulong, kaya kami ni Ana ay narito, oo. Kami ang pangalawa sa buong bansa na club ng karera ng sasakyan. Naniniwala kami na sa pamumuno ninyo magtutulungan ang dalawang malakas at talagang matatalo natin ang koponan ng karera itim na tigre. Ano naman kung pangalawa sa buong bansa, natalo pa rin kay Maria Santos. Gieng Santos, pangalawa lang ito sa buong bansa. Karapat dapat ba silang pag-aksayahan ninyo ng panahon? Presidente Luis, alam kong kayo ang number 1 na driver sa buong bansa at may magagandang nagawa, pero hindi ninyo naman kami dapat ikumpara sa isang tagapaghatid ng pagkain. Oo nga, ginagamit ninyo ang ganitong uri ng tao para hamakin kami. Hindi ba nakakababa iyon sa inyong pagkatao? Alam ba ninyo kung sino siya? Ang pagkakataong mapagsabihan niya kayo ay ang pinakamalaking karangalan sa buhay ninyo. Ipagpapatuloy. Binibining Maria, tara na. Sandali. Kung sinasabi mo na isa lang akong delivery rider pero hindi mo nga kayang talunin kahit isang delivery rider, sa tingin ko hindi ka karapat dapat na maging professional na driver. Lalo na sa mga international competition. Ikaw lang ang may sabi niyan. Wala namang sinabi si G. Luis. Sino ka ba? G. Luis, ano sa tingin mo? Sang-ayon ako kay Binibining Maria. G. Luis, paano kayo makikinig sa kanya? Kanino ako makikinig? Wala kang pakialam. Kung hindi mo nga matalo ang isang delivery rider, ang mga international competition na ganito kalaki, hindi ka rin karapat-dapat. G. Luis, pakinggan ninyo ako yung... Ano pang paliwanag ang kailangan? Lahat ng meron ka ngayon, binigay ko yan sa'yo. At ngayon, kukunin ko, karapat-dapat lang. At saka, yung certification mo bilang pro driver, ipapakancel ko. Ano, kukuhanan mo ako ng pro driver license? Pero yan ang pinaghirapan ko sa sarili kong kakayahan. Alin sa mga ginawa mo ang tunay mong pinaghirapan? Sa ganyang kakayahan mo? Pang-amateur driver ka lang. Binibining Maria, tara na.
Gago. Buti nga sa'yo. Maria, hindi ko kayo palalampasin. Ana, tayo na. Juan, Hiwalayan na natin. Wag Ana, bigla-bigla. Bakit ka ganyan? ang dahilan kung bakit kita nakasama, dahil professional kang driver at sasali ka sa international competition, makapagdadala yon ng malaking benepisyo sa aming pamilya. Ngayon wala ka ng kahit ano pa ang silbi mo sa akin. Ano? Hindi ko akalain na ganyan ka pala ka-materialistic. Ikaw rin naman, nagkakaintindihan lang tayo noon. Ayoko nang mag-aksaya ng oras sa'yo. Umalis! Lahat umalis! Kahit wala kayo, makakabangon pa rin ako. Abangan ang susunod. Hindi ko inaasahan, kilala talaga ni Maria Santos si Luis Mendoza. At nakikinig pa sa kanya si Luis Mendoza. Oo nga, ano ba talaga ang pagkatao ni Maria? Talagang hindi siya nagde-deliver ng pagkain. Si Pedro Cruz at si Luis Mendoza sobrang interesado sa kanya. Tiyak na may espesyal siyang pagkatao. Sa totoo lang, anak siya ng aming maestro. Hindi dapat niya tayo itinatago. Pero ang mga kilos niya nitong huli, talagang pakiramdam ko hindi siya ordinaryo. Siya? Imposibleng tagapag-deliver lang ng pagkain. Hindi yan kayang gawin ng ordinaryong tao. Ano sa tingin ninyo, baka siya yung sinasabi nilang... Ano? Ang sinasabing delivery king? Imposible. Akala ko may sasabihin kang importante. Isipin ninyo ang delivery king lang ang may kakayahang magmaneho ng ganoon. Posible ba iyan sa ordinaryong rider? Imposible. Kahit pa siya ang delivery king, imposibleng matatalo niya ang isang professional na racer. At lalo na yung club na yon, pangalawa sa buong bansa. Ano sa tingin ninyo? Baka si Maria ay may problema? Nahihiya lang siyang sabihin sa atin. Hindi pwedeng mangyari yon. Anak siya ng maestro, magiging kapatid na natin siya. Anong hindi niya masasabi? Hindi ba ninyo napapansin ang katawan at damit ni Maria? Ay parang yung sinasabing racing god? Baka naman, siya na yon? Ipagpapatuloy. Guro. Inatasan ko na ang aking assistant na tulungan ang iyong 3 senior na maging lisensyadong profesional na driver. Magaling. Guro. Kamakailan lang, ang koponan ng karera itim na tigre mula sa ibang bansa ay humamon sa atin. Liham ng hamon. Sunod-sunod na natalo ng koponan ng itim na tigre ang 3 pambansang kampeon ng lungsod ng dakilang tahanan. At ginawa lang nila ito sa loob ng 20 minuto. 20 minuto lang para talo ang 3 pambansang kampeon? Mukhang interesante ito ah. Guro, nagmamalaki pa silang tatalunin ka. Para sa karangalan ng lungsod ng dakilang tahanan, dapat mong tanggapin ang hamon. Isang koponan ng itim na tigre lang yan. Walang dapat ikatakot. Ang koponan ng itim na tigre. Hindi ko inakalang ganito kabilis silang darating. Pinuno, ito si Luis Mendoza, ang presidente ng Samahan ng mga Karera ng Sasakyan sa lungsod ng dakilang tahanan. Siya rin ang nangungunang driver dito. Presidente Luis, di ba? Ikinagagalak kitang makilala. Ikaw naman siguro ang itim na tigre. Malayo ang inyong pinanggalingan papunta rito sa lungsod ng dakilang tahanan. Ano ang pakay ninyo? Huwag muna kayong magmadali, Presidente Luis. Ang layo ng aking pinagmulan para makarating dito ay para magdala ng isang regalo para sa iyo. Mga duwag ng silangang Asya. Presidente Luis, maganda naman ang regalong ito, di ba? Espesyal kong isinulat ito. Para sa iyo, Presidente Luis. Paano kung sabihin kong hindi ko ito gusto at hindi ko tatanggapin? Sige, magkarera tayo. Pero sa pagkakataong ito, dapat ang pinakamalakas na driver ninyo ang ilaban ninyo. Huwag ninyong ipadala ang mga basura. Naalala ko, sa lungsod ng dakilang tahanan, meron kayong isang sinasabing Diyosa ng karera, di ba?
Hayaan mo siyang makipagkarera sa akin. Diyosa ng karera ng lungsod ng dakilang tahanan. Hindi bale, ano man ang tawag sa kanya. Pare-pareho lang yan sa paningin ko. Pero hayaan mong maging malinaw ako. Ipakita niya ang kanyang tunay na lakas. Sinisiguro ko, wala pang 10 minuto. Matatalo ko siya. Ako naman 5 minuto lang. Matatalo kita, ikaw na. Itim na tigre na ya. Sino ka? Mukha kang maliit na patatas. Wala kang pakialam. Isang laban lang para magdesisyon. Ikaw ang magtakda ng mga patakaran. Pagdating ng panahon, malalaman mo kung sino ako. Kapag natalo ka, huwag mong sisihin ang sarili mo. Abangan ang susunod. Mas mabuti kung diretso na lang tayo. Pagtitigil ang paglalabanan. Dapat nakasagad ang gas. Huminto bago ang braking line na ito. Ang mas malapit sa puting linya, siya ang panalo. Anong panahon na? Ganitong klaseng laro pa rin ang nilalaro nyo? Napakasimple nitong laban. Hindi na kailangan ng master ko. Ano? Presidente Luis Mendoza? Ito bang batang babae ang master mo? Kaya pala sa lungsod ng dakilang tahanan, puro basurang driver lang ang meron. Kahit ganitong bata ay pwedeng maging master mo. Gusto mo ba kaming patawanin? Hoy, sabihin ko sa'yo, ano naman kung bata ako? Sandali lang, malapit ka ng matalo ng batang to. Gagapang ka sa lupa habang hinahanap ang mga ngipin mo. Master, hindi mo kailangang sumali sa ganitong laban. Ako na ang sasali. Sa totoo lang, ako ang number 1 na driver sa buong bansa. Para hamunin ang ganitong laban, kayang-kaya ko yan. Huwag kayong magmadali. Hindi pa ako tapos magsalita. Anong excitement sa iisang finish line? Mas mabuti kung bawat grupo ay maglalagay ng isang tao sa harap ng finish line. Kung sino man ang hindi makahinto at mabangga ang tao, talo siya. Kung matakot at umiwas, talo pa rin siya. Ano sa tingin niyo? Ano, kalaban ng tatayo sa finish line? Maaaring may mamatay nito. Bakit? Natatakot ka ba, Presidente Luis Mendoza? Pero dahil alam naming mga duwag ang tagalungsod ng dakilang tahanan, pwede kang sumuko kung takot ka. Pero kailangan mong tanggapin ang regalo ko at ilagay sa harap ng asosasyon. Sige, laban, kung gusto mong mamatay, pagbibigyan kita. Tama na, wag nang mag-aksaya ng oras. Magsimula na tayo. Inaantay pa ako sa bahay para kumain. Sige. Abangan ang susunod. Kung ganun ang gusto mo, pagbibigyan kita. Sige. Kung nagmamadali kang mag-reincarnate, gawin nating mas nakaka-thrill. Takpan ang dashboard ng motor. Dahil ako ang naghamon, dagdagan ko ang sarili kong hirap. Takpan yan. Tinakpan mo ang dashboard? Paano mo malalaman ang bilis ng sasakyan at RPM ng makina? Sasabihin ko sa'yo, ang tunay na top tier na racer, ang tanging nakikita niya ay ang track. Hindi niya iisipin kung gaano nakabilis ang takbo niya o kung ilang RPM na ang makina. Isang salita lang ang nasa isip niya, ang manalo. Interesting, tama ka. Kaya pala nakakuha ka ng 3 national championship. May talaga ka nga, minaliit kita. Guro, masyadong delikado ito. Kapag ang preno niya ay kahit 0.01 segundo lang ang delay, matatamaan ka niya. Ano, takot ka na? Kung takot ka, umamin ka na ng talo. Ang tunay na magaling na racer, sa panginginig ng sasakyan malalaman niya ang RPM. Sa lakas ng hangin, malalaman niya ang bilis. At sa karera, ang mata ng racer ay nakatingin lang sa harap, hindi sa dashboard. Huwag kang mag-alala para sa akin. Kung tatamaan niya talaga ako, siya ang talo. Sige, hindi ko inakala na ikaw, maliit na babae, hindi lang matapang, marami ka pang alam. Kung ganon, simulan na natin. Kung hindi ka takot mamatay, tumayo ka sa finish line. Master, huwag kang pumunta. Para sa karangalan ng lungsod ng dakilang tahanan, kailangan kong tanggapin ang hamon. Handa na ako, halika na. To be continued. Halika na.
Ginoo, na-miss na niya ang pinakahuling punto ng pagpepreno. Tiyak na babanggain ka niya. Kung babanggain niya ako, mananalo tayo ng walang laban. Kung iiwas ako, kailangan nating sumuko. Ginoo, huli na para huminto siya sa pagpepreno. Kung hindi tayo aalis ngayon, huli na. Mawawalan ka ng buhay. May isa pang punto ng pagpepreno. 3, 2, sa preno. Paumanhin sa inyong lahat, 3 sentimetro lamang ang layo, batang babae. Ang lakas ng loob mo, dapat mong malaman, hindi ka umiiwas sa ganito kabilis na takbo. Kung 0.01 segundo pa ang huli ko, makakalipad ka na. Sinabi ko sa'yo, sino man ang umiwas ay ituturing na talo. Mabuti, hinahangaan kita. 3 sentimetro. 20 taon na. Walang nakakaya sa ganitong layo. Huminto ng kotse, nagtagumpay siya sa unang subok. Luis Mendoza. Mukhang ang inyong lungsod ng dakilang tahanan ay hindi naman ganun kalakas. Hindi mo maabot ang 3 sentimetrong layo. Bakit hindi na lang kayo sumuko? Kung hindi para maiwasan ang kahihiyan mamaya. Ito ba talaga ang tunay na lakas ng koponan ng karera itim na tigre? Huwag kang mag-alala, hayaan mo sa akin ang pag-asikaso. Ipagpapatuloy. Master 3 centimeters, how is it possible to win like this? If you break 0.01 seconds too late, you'll exceed 3 centimeters. If you break 0.01 seconds too early, you'll crash into him directly. Either way, you'll lose. If we move the breaking point forward by 10 centimeters, then we can find a closer breaking distance. 10 centimeters? At a speed of 200, how can we find a 10 centimeter breaking point? Who says we can't find the breaking point? As long as I break there, I can easily beat him. Little girl, theoretically, the breaking point you mentioned does exist. But if your breaking point is even a little late, then it's a miss by a millimeter. Leads to a loss of 1,000 miles. Yes, Master, he is right. That breaking point of yours only exists in theory. At a speed of 200, it's simply uncontrollable. Others can't find it, but that doesn't mean I can't. If you're not afraid of death, then stand at the finish line. I'm going to start the car. All right. Then I'll see what skills you really have. They covered the dashboard, increasing the difficulty. As the host, I should also return the favor. Otherwise, even if I win, I won't be able to convince everyone. Then what do you want to do? Apprentice, get the tape. Master, what do you want to do with the tape? They covered the dashboard, so I'll cover my helmet. Ipagpapatuloy. Nilagyan nila ng sticker ang dashboard, edi ako sa helmet naman. Huwag, Ginoo, delikado ito. Kapag sinuot mo itong helmet, wala ka nang makikita. Blind ride nga ang kailangan. Paano siya matatalo ng buong puso kung hindi? Gusto mo ba akong patayin? Ano, natatakot ka na? Natatakot ka na, sumuko ka na lang. Sinong natatakot? Hindi mo talaga ako matatalo. Wala akong dapat ikatakot. Sige, kung hindi ka natatakot, tumayo ka ng maayos. Huwag kang gagalaw mamaya. Ayokong mamatay ka sa akin. Anak, tumayo ka rin ng malayo. Baka ka madamay. Ginoo, blue blind ride ang ginagawa niya. Hindi niya makakontrol ang preno. Umalis ka na dyan, Ginoo. Ginoo, halatang hindi marunong magbike yan. Hindi mo kailangang makipag-away sa kanya, Ginoo. Hindi pwede kapag nanalo ako sa laban nito. Ako na ang number 1 sa lungsod ng dakilang tahanan. Takbo na, Ginoo. Huli na. Hindi, kapag umiwas ako, talo na ako.
susunod. Isang sentimetro. Guro. Nanalo tayo. Imposible. Bulag kang sumakay. Paano mo nagawa yon? Nasaan na ang pagkain? Sanay lang. At saka pampublikong lugar ito. Bawal umihi o dumumi kung saan-saan. Hindi. Sabihin mo, sino ka talaga? Di mo pa rin nakikilala? Sa buong mundo, bukod sa motorgad ng lungsod ng dakilang tahanan, sino pa ang kayang gumawa nito? Ibig mong sabihin, itong batang to, ikaw ang motorgad ng lungsod ng dakilang tahanan? Tama na, umalis ka na kasama ng mga tauhan mo. Huwag ka nang muling tatapak sa lungsod ng dakilang tahanan. Aalis na kami. Tara na. Bilis. Guro, ngayon mo nahayag na ang tunay mong pagkatao. Ito ang mga araw na susunod, marahil hindi na magiging gaanong magaan. Ayos lang, hindi ko na rin naman kailangan itago ang aking pagkatao. Ikaw, magpatuloy ka sa iyong ginagawa. Kakain na kami kasama ng mga kuya ko. Alis na kami. Maligayang pagdating sa World Motorcycle Championship. Ang motorgad mula sa lungsod ng dakilang tahanan muli ay muling magtatakda ng bagong record. Abangan natin. Wakas,